Good evening. Pauwi na naman ako. It's 6:14 in the evening. So, iba tong daan na dinaanan ko. At kung makikita nyo yung namumuti pa rin yung mga snow nila sa tabi dyan. May mga bundok-bundok pang hindi naalis. Yan o, may mga nakalagay no parking sign kasi madulas. Nangingintab ang snow, ay yung yellow, ay yung ice. Hindi na siya snow ice na siyang tumigas. Yan dito oh. Hindi kasi dito nalinis maigi yung nila oh. Yan oh, mga tambak-tambak, mga umpok-umpok ng tumigas ng snow. Yun. Dilim ito. Ang kanilang street light is maliliit. Ito, grabe tong yung curve na ito is napaka sharp guys. Kaya delikado din ito kasi ito pababa oh. Kumikintab pa yung madulas. Ito yung pabugsok sa baba itong daan na to. Ayan, crossing siya mismo kaya lang talagang masyado sang bugsok, pag na mali dito talagang diro-diretso dulas dyan sa baba. Hindi masyado halata dito sa camera pero siya pabugsok yung ng kalsada, the way it's made, pabugsok siya. Yeah. Bihira akong dumaan dito guys, kaya lang dito ako dumaan kasi yung sa kabila parang may ang daming sasakyan na siguro I don't know kung may aksidente doon or whatever. So dumaan ako sa kabilang kalsada, which is talagang bihira ako ditong dadaan kasi nga pabugsok yung daan niya. Delikado pag madulas, talagang diretso ka sa baba, hindi mapigilan yung gulong. Hindi mo naman maprenoan kasi pag preninuan mo yan iikot ang sasakyan. Ayan. Nasa main road na rin ako. So, parehas pa rin yung labas sa dati kong dinadaanan ang kalsadang ito. Naka-stoplight lang kami. Nasa rin pala. 2 minutes mahigit ang ang daan na yan. Yan, green light na siya. Masakit sa mata yung mga pasalubong na sasakyan na mataas ang ilaw, parang nakakaano sa mata kasi yung iba hindi sila nagdidim, talagang naka high beam yung ilaw, masakit sa mata. Yung mga hindi marunong mag high beam sana sila dun sa highway na walang street light, yun. Pero kung dito sa may mga street lights at ang daming sasakyan naman, maliwanag ang kalsada, hindi kailangan mag high beam. Masakit sa mata yun ang nakaka-aksidente din sa mga driver kasi parang nakakabulag yung sasakyan ay yung ilaw. So hindi mo makita yung kasalubong mo, mamaya na mali yung puntarya ng sasakyan kasalubong ka na pala. Delikado din. Plus 2 na lang kami kanina nag-high siya ng +6, ngayon +2 na lang, pero okay lang kasi walang snow. Okay lang na okay lang na hindi maatraso sa biyahe, walang snow, naglililisin. Kasi kung sa trabaho walang cover ang sasakyan ko, kaya pag nag-snow talaga siya maghapon na malakas, bubungkaling ko ang sasakyan ko sa snow. Nahihirapan ako minsan maglinis kasi mataas itong sasakyan ko. Kaya minsan naglilinis akong midday para hindi siya matambak.
Kasi pag natambak na siya, minsan mabigat na siyang itulak guys, kahit malambot pa siya. Kaya yun. Tagal lang stoplight. Go na kami. Naririnig yung tunog ng aking isang cellphone. Kasi dito nga sa park, malakas ang wifi. Kaya nasasagap ng aking isang cellphone. Kaya pumapasok yung mga notifications habang gamit ko tong isa. Siguro may laro ngayon na hockey. Ang daming tao sa papunta doon sa nilalaroan ng hockey. Or patapos na. I don't know. Daming tao. Kasi it's either tapos na yung game or magsisimula pa lang. Pero parang tapos na. Naglalakad na yung mga taong papunta dito sa kalsada. So baka tapos na yung game. Usually kino-close nila yung pag may game dyan. So siguro tapos na. Kaya usually may mga pulis na nakaabang, sinasara nila yung kalsada. So I think tapos na siya kasi na, walang pulis. Oh my gosh, ito kasing sasakyan na to pupunta dyan sa Alanganin, kami ang right of way, hindi pa pumasok. Oh nako, dito marunong. Hindi pa siya pumasok. Mamaya hindi ko siya pagbigyan. Pinagbibigyan ko na nga ayaw pang pumasok. Ayusin ko ang camera ko guys. Yan, ganyan. Gitna ko siya. Kasi kanina mali yung harap niya. Ayan. Itong mga buildings na to is dormitory to guys ng McGill University. Yung left and right na buildings na itong nagtataasan is siya. Yan ang dorm ng mga international students. Itong bandang dito sa sa street na to. Karamihan dito is dormitory, apartments. Mga estudyante ang nakatira, mga international students. Kaya parang sila, may restaurants, may may grocery store, may pharmacy, may bangko. So parang din sila. One stop din nung areang ito. Magkalalapit lang ng tatawid lang ng kalsada. Andyan yung mga commercial establishments. Tapos walking distance din sa eskwelahan nila. Karamihan ditong mga international students is from China, Korean, Japanese, ganun. More on Asian. Pilipino nga dito sa Montreal nasa nasa 40,000 mahigit na. Baka ngayon is mas dumami pa kasi yung 40,000 something na anong taon pa yun. So baka ngayon aabutin na ng baka na doble na. Kasi pag dito, pag election, pag pinasok ng Pilipino ang isang politician na tinulungan, talagang panalo. Kaya bawat election takbo ang mga politician sa mga Pilipino na nagpapatulong. Kasi nga marami ang population ng Pilipino dito din, kaya talagang panalo. Kaya tayo kaya nga kami may panalong Pilipino na councilor. Ayan. Ito ding yung sa unahan ko guys is bagong tayo lang siya.
parang ano siya, theater na eskwelahan siya ng ano, mga nag-stage play, nag-acting. So yun, ito ang building na yan na bagong tayo. Tapos yung anuhan ng metro inayos na din, so maganda na siya. Sa taas niya is condominiums, sa baba is ano, metro sa ilalim. Kahit itong dinadaanan kong ito guys, ano to, ano siya ng sa ilalim niya is ano, underground city. Kaya ganyan dito ang setup guys, kasi nga ano, wala ditong lindol, kaya ganyan. Lubak-lubak ang kalsada. Lubak-lubak kasi nga sa paglilinis ng snow na susugat ang kalsada, at yun, lubak-lubak, bouncing kami, nagbabounce ang gulong sa sasakyan. Yan, ayusin ko nga, sana hindi siya matumba kasi nga lubak-lubak ang daan. Kapag nag-bounce ang aking gulong, matumba ang camera ko, kasi kanina hindi siya ganyan ang ano niya, tsura. So at least ito, kitang kita nyo yung building na mga mataas na dadaanan ko sa tabi, ganun. So ito na yung tinatawag na Old Port Montreal, na ang tataas ng mga building, mga lumang style ang building niya. Tapos ano siya, ang mga streets niya is maliliit, at ang buildings niya nagsisiksikan. Yun nga na ang laki-laki ng Canada, nagsisiksikan ang mga building, ang mga apartments sa isang lugar, nagsisiksikan lang. Samantalang ang luwang-luwang ng Canada, ayan ang nakakaano din, sa laki-laki ng lupay ng Canada, pagdating sa isang syudad, nagsisiksikan ng mga bahay, ang mga ano, ang liliit pa ng ano nila. Pero merong lugar na malalaki ang mga ano, malaki ang mga sukat ng mga bahay, pero meron naman ang liliit. At itong may ilaw na maputi na yan, tapos colorful guys, ito ang Place des Arts na Palais de Congrès tinatawag. Diyan nag-ano yung mga expo, employment expo, tapos kung anong mga event dito hiniheld. So yan yung namumuti ang ilaw palibot. So sa loob niyan, restaurant, mall, mga opisina din. Tapos diyan nagdi-display yung mga, kung may mga car show ganun, so diyan sila nagdi-display, diyan nagpupunta ang mga tao, dahil sa ano niya is ilalim niya din is metro, so accessible sa lahat ang ano, ang mga taong pupunta, hindi na kailangan magdala ng sasakyan, kasi nga mahirap ang ano namin dito, parking sa downtown. So pag may mga event, nagme-metro ang mga tao, tapos paglabas nila, yun na, punta na sila sa pupuntan, kunting lakad. Yun ang ano, yun ang kagandahan. So itong mga anong ito guys na dinadaanan ko is commercial area, mga condominiums, lalakihan, nagtataasan ang mga building. Yan. Yan, ganyanin ko nga para nakaharap, makita nyo. So ito ang aking daan every night. Sabagay may iba-iba akong pwedeng daanan guys, pero ito is parang mas shortcut na, kasi ang trabaho ko is malapit na sa downtown. Meron namang isa parang iikot na siya para makadaan ako sa highway, but ito naman daan lang muna ako sa downtown, and then paglabas ko naman magme-merge na ako sa tulay. Yun na yun, tatawirin ko lang yung tulay para makauwi. So ayan, ito kikita nyo yung mga building na yan, mga ilaw na yan, yan nagtataas ang building yan. Nakikita nyo lang dito sa baba is yung mga pang ilang floors lang yung nakikita, pero ang tataas niyan guys.
So parang kasakay ko na rin kayo, nakikita nyo ang aking dinadaanan. So ganyan lang. Ako, traffic. Itong ano sa left side kong yan guys is ano yan ang aviation aviation building. So 193 nations ang members diyan. Yan ang nag-aano sa mga kanya-kanyang ano ng eroplano. Yan ang mga ano ng aviation. At ito pa ding ano isang building na to sa aking left na nadaanan ko na is made of, lahat siya is classes hanggang doon sa pinakataas, siguro 50 floor yan, 50 floors na ano ginawa kasi ang taas-taas niya tapos lahat siya made of ano glass, kaya pag umaga na mainit ang sakit sa mata kasi nangingintab yung kanyang salamin. Nasasalubong sa mata namin pag papasok kami sa umaga. Pag papasok ako sa trabaho, dadaan ako dyan na mainit, nagsasalubong sa mata yung ano, masakit sa mata. So that's it for now guys. Sa sunod na naman ulit. So tama na muna yung kwentuhan natin at medyo matraffic na, so kailangan kong mag-focus na. Thank you for watching. Remember to subscribe my channel. Thank you for watching.